Ang dami nagtatanong sa inyo. So, sasagutin ko na dito yung mga nagtatanong sa inyo na kung bakit hindi pa rin ako nauwi ng Batangas. Yun lang may mag-gift sa akin ng ganun kamahal. At yung talagang pinakang gusto ko sa buong mundo. Kid, do you feel na kayo ang favorite kid ng mama nyo? Color. What color best describe your love life right now? Oh my God, ito na nga ba ang sinasabi ko? Ay, parang hindi ko kaagad-agad siya malilet go. Hindi ko kaagad-agad. Siyempre mga kangiti, masakit yung ginawa sa'yo ng tao. So, hindi... Hello mga kangiti! So, welcome back po ulit sa ating YouTube channel. And, for today's vlog ay... hindi ko ulit alam. As always, hindi natin ulit alam kung anong gagawin natin ngayong araw. Siguro, may napanood kasi ako na vlog kay Bea ba yun? Bea Alonso. So, baka yun yung gawin kong vlog ngayong araw. So, abangan nyo yun mga kangiti mamaya. So, syempre, umpisan muna natin itong vlog natin ngayon para medyo humaba naman ang ating chikahan at humaba ang ating video mga kangiti. So, time check tayo. Ngayon ay 12 na ng tanghali, mag-aalauna na. So, mag-prepare na ako ng pagkain natin kasi ang kain ko ay laging tuwing alas 2 ng hapon. Tanghali ba yung alas 2 or hapon? Comment nga kayo dyan mga kangiti. Hapon na siguro yun, no? Sorry. Di ko alam kung ang hapon di ba 3? Anyway, so ayun, yun yung lagi ko nang kain ngayon kasi nga syempre nagda-diet tayo mga kangiti. Kaya tuwing alas 2 ako kumakain ng, yun yung una kong kain tuwing alas 2 ng 2 p.m. So, yun. Kaya kailangan, kinugutom ko muna yung sarili ko mga kangiti. Kasi nag-intermittent fasting tayo. Kaya yun. So, ang ulam natin for today ay tan-tananan! Pure Foods corned beef. Kasi nagkikrave ako sa corned beef. At meron pa akong ulam kahapon. Yung ulam ko ay yung tinola. Nagluto ako. So, ayan. Pinapainit ko na siya. At yun yung ulam natin. At ito. And yun. Magluluto muna ako guys. Kasi para mamaya-maya kakain na din tayo. So, abangan nyo kung ano yung magiging vlog natin ngayong araw. So, let's go. As always, wala si Catherine May. Ayan, kasi meron siyang nilalakad sa work niya, kaya maaga siya umalis. So, wala ulit siya dito sa vlog natin. Sa mga naghahanap dyan kay Kat, wala po siya. So, mamaya na lang ulit pag, pag nandito na siya, pag nakauwi na siya, makikita nyo naman. So, yun guys. Let's go. Pinagpapawisan na ako. Hindi pa ako nagluluto. Let's go. Magluto tayo ng corned beef. So, yun guys. Magluto na tayo ng corned beef. So, yan. Nalagyan natin ng pinaka main ingredients sa corned beef ay onion. So, samahan nyo ako dyan guys magluto. At nasa na ang kutsilyo? Andun pala yung kutsilyo. Wait lang. So, yung mga kangiti, alam nyo yung struggle ko dito sa camera kasi hindi ko alam kung paano ko siya ilalagay kung saan. Kasi para makapture nyo kung ano yung ginagawa ko. I mean, makita nyo pala, hindi capture. Kasi capture sa picture. Ano daw? Yun. So, wait lang. So, yung mga kangiti, tapos na tayo maghiwa. So, lutuin ko lang yung corned beef. So, yung mga kangiti, tapos na tayo magluto at nagpagta ko ng damit dahil basang-basa na tayo ng pawis. Ayan. So, ito ulit yung ulam natin. Tinola. Sarap. At corned beef. And di mawawala, syempre, ang aking drinks. Ice coffee. So, yung mga kangiti, kakain na muna ako. Take ko kay Papagad dahil meron tayong pagkain na kinakain ngayon. So, let's go. Let's eat, guys. Haha. Apakita ko sa inyo kung gaano lang kadaming kanin yung kinakain ko. Ganyan lang.
Sa totoo lang, mahirap magbawas ng rice. Alam nyo naman sa Batangas, rice talaga, tsaka ulam. Diba? More on rice kaysa sa ulam. So, dito naman ako ngayon ay more on ulam. Less on rice kasi yung rice talaga is, yun talaga yung unang nakakapagpataba sa atin pag marami tayong kinain na kanin. Tapos di tayo nag-exercise. So, di natin nabuburn yung calories ng kanin. Kaya, kailangan mag-less tayo ng rice kahit masarap yung ulam. So yun guys, tara kain tayo. I'm so happy kasi sarap ng ulam natin ngayong araw. Let's go! I-move ko lang kayo dyan konti kasi nahihirapan akong kumain. So dito ako nakain sa kwarto ko kasi medyo dito hindi malungkot kumain ng mag-isa. Kasi pag doon tayo sa labas, wala akong kasama kumain, kaya ito na lang akong kakain. Yummy. The best. Yung ulam ko ay almusal, tsaka ulam sa tanghalian. Corned beef tsaka tinola. Ano naman? Umiingi ka na naman. See that? Chicken, corned beef, at sayote. Tatlong favorite ko na pagkain. The best. Nagbabalik. So, tapos na tayo kumain. Actually, kanina pa. So, ngayon lang ako nakapag-update sa inyo. Ayan. So, medyo kanina pa tayo tapos kumain. So, ngayon ay alas 3 na ng hapon. 3, magpo-4 na, I mean. So, mamaya ko na lang i-continue tong vlog natin. Yung sinasabi ko sa inyo na gagawin nating vlog. Siguro na lang mamaya na lang hapon, I think. Or mamayang gabi. Kasi, para sabay ko na rin siya sa dinner ko. So, yun guys. Mag-edit muna ako ng vlog. So, yung mga kangiti, ayan, dito na yung order natin. So, at saka to. And, yung sinabi ko sa inyo kanina na gagawin natin na vlog ay, nakapanood ko lang to kay Bea kasi biglang habang nanonood ako ng TV na biglang nag-pop up siya, nag-ano siya sa mga recommendation. So, nakita ko na parang pwede kong gawin tong vlog na to since wala akong idea kung anong pwede nating gawin na vlog. So, ano siya, para siyang question and answer. So, habang kumakain tayo, tatanungin ko yung sarili ko. Dahil hanggang ngayon, wala pa din si Madam. So, sorry Madam. This is my dinner. Wala ka pa din kasi baka matatagalan siya kasi galing pa siyang Manila kaya yun. So, baka late na siya makauwi kaya kailangan ko na tong gawin tong vlog natin kasi late na. What time is it? It's already 9 p.m. 9 p.m. or 10 p.m. na ata. Hindi ko alam. So, yun guys. Simulan natin yung vlog natin which is yung A to Z. Ang A to Z, ibig sabihin nun, para may mga questions nagsisimula sa A, B, hanggang C na sasagutin natin. So, yung mga ibang questions na ito ay kinuha ko lang din kay Bea. Siyempre, si Bea yung ano natin dito. Si Bea yung inspiration and nagdagdag na lang din ako ng iba. So, yun yung gagawin natin ngayong vlog mga kangiti. So, let's go! Ma-update kayo dito kung ano yung mga baka may mga tanong kayo na gusto nyong masagot ko, na maraming nagtatanong dyan, diba? So, baka nandito sa vlog natin na to. Kaya, stay tuned! I-ready ko lang itong pagkain natin. So, umpisa na natin itong vlog. Let's continue. So, mag-umpisa tayo sa... So, dito ko ginawa yung mga dito ko nilagay yung mga questions sa cellphone natin. And, yung first question ay...
Letter A. So, letter A, syempre, start tayo sa letter A. Kasi nga, A to Z. Ano daw? Ayan. Astrological sign. What is your astrological sign? Ang astrological sign ko po, mga kangiti, sa mga hindi nakakaalam, I am a Gemini. I was born June 2, 1998. So, Gemini po ako. At, ayoko na i-share kung ano yung mga, sa Gemini. Basta, I'm a Gemini. Alam nyo na yun. Search nyo na lang kung ano yung mga description sa isang Gemini na tao. Kaya, feeling ko naman minsan yung mga astrological sign, tapos yung mga descriptions about doon, minsan talaga nagtutugma siya. Meron doon mga part talaga na ikaw talaga yon na masasabi mo na, oo nga, tama yung sinasabi nila na ganito talaga yung Gemini, ganito yung Libra, Cancer. So, Gemini po ako, mga kangiti. Courtesy to kay kay Bea Alonso mamaya kasi baka makapiright tayo. So, galing to sa kanya yung mga questions dito. Nagdagdag lang ako ng iba. Bad. So, what is something that you're really bad at? Siguro, I'm really bad at sa sa emosyon ko. Kasi pag makikita kasi sa akin, pag galit talaga ako or pag ayaw ko sa isang tao, makikita talaga sa expression ng mukha ko. Ganun. Doon siguro ako bad. Hindi ako marunong minsan ako control ko yung emotions ko na napapakita ko sa ibang tao na dapat hindi. So, yun yung bad na hindi ko nagagawa, na dapat aralin ko siya, na matutunan ko na mabawasan ko yung ganung bad side ko. Kasi pag galit talaga ako, inaano ko talaga yung emotions ko. I mean, nilalabas ko talaga kasi, ewan ko, hindi kasi ako straight to the point kasi ako, hindi kasi, parang hindi ko kayang mang-plastic ng tao, ganun. So, yun. So, let's move on. Ayan, malalaman nyo dito kung ano yung mga ko, ngayon 2023. Kasi parang na-miss ko rin yung gantong segment ng vlog natin kasi, as you all know, di ba, yung mga vlog naman natin is sa bukid yung mga ginagawa namin. So, Siyempre pag dito mga kangati, sit and vlogs lang muna tayo kasi wala pa naman tayong mga other activities na pwedeng gawin dito sa bahay at sa ibang lugar. So, abangan nyo na lang guys kung ano may mga gagawin natin. Kaya, let's go, let's continue. Letter C na tayo. C pa lang, oh my God, ang haba pa pala. Color. What color best describe your love life right now? Oh my God, ito na nga ba ang sinasabi ko? What color? Ano ba, kakain nga muna ako. Ako mag-iisip ng isasagot sa inyo. Kasi mamaya. Color. Siguro na lang. Like daylight. Kasi, ibig sabihin para sa akin ng daylight na love, it's about pagiging totoo. Pagiging vulnerable mo dun sa tao, ngayon kay Love. So, para sa akin, para siyang daylight. Kasi, pag nakikita mo yung tao na yun, parang feeling mo, siya yung sunshine mo, siya yung nagpapasaya sa'yo. Para sa akin siguro ganun. Ganun ko i-explain yung color ng love life ko. And, yun dun ko din dinedefine yung about sa love. So, let's move on. D na tayo. Drunk. What kind of drunk are you? What kind of drunk ako? Siguro dati talaga, pag nagiinom ako ng sobra-sobra, kinabukasan di ko alam kung paano ako nakatulog, paano ako nakapunta sa higaan, sino nagdala sa akin. Ganun ako malasing dati talaga, yung hindi naman mental block, nagba-blackout ako, ayun. Pero ngayon naman iniwasan ko na yun kasi hindi naman ako masyado nagiinom ngayon. Kung magiinom naman ako ngayon, moderate na lang, hindi na yung katulad talaga ng dati na mga kabataan ko talaga na walwalan talaga, yung talagang sagaran, yung susuka ka na, ayan, tapos magba-blackout ka kasi halos lahat naman tayo mga kangiti, may mga ganyang stage. So, may mga ganun akong times, and buti na lang din, yung mga nakakasama ko noon, nakainuman ko, ayan, sila Love, family ko,
best friend ko. Wala naman akong nakakainuman na yung, syempre ngayon di ba uso yung mga nilalasing tapos may ginagawang masama. Di naman ako nakipag-inuman sa ganun. At alam ko din na makikipag-inuman lang ako dun sa mga taong alam ko mapagkakatiwalaan ko. At hindi din pala ako magiinom ng sobra-sobra kung yung mga tao na hindi ko naman kilala. And magiinom ako kung alam kong merong taong magtitingin sa akin yun. So, yun lang mga kangiti. Let's go. Let's move on. It's letter E na. Tama ba? A, B, C, D. Tama. E. Na ako sa sa ABCD. Ayan. Extracurricular. Sunod naman natin is letter E, extracurricular. Ano daw? Nabubulol ako. Extracurricular. Tama ba? What extracurricular activities are you into back in school? Extracurricular ko siguro back in school. Naalala ko dati, naglaro ako ng table tennis. Ayan. Siguro yun. Tapos, nasali ako sa mga pageant before nung high school ako. Ayan. Yung mga ginagawa ko dati, pageant, ganyan. So, siguro yun yung mga extracurricular ko dati sa school. So, move on tayo, guys. Sunod naman ay F. Nakalagay kasi dito, fangirl. What do you fangirl other celebs? Siguro babaguhin ko na lang to. Ang gagawin ko na lang is, what is your message sa mga fans mo? Ayan, sa mga fans ko, mga kangiti in Ken Step. Yun na lang siguro yung ilalagay ko dito para medyo naman related sa atin. Ayan. So, ito sa mga fans, message ko sa mga kangiti natin at sa Ken Step ay maraming salamat sa inyo. Wow, F pa lang tayo, nagpapaalam na ako. Hindi, yun. Gusto ko lang po salamat sa inyo, guys, kasi it's almost years na napagsasama natin dito. Years yun na akong pinapanood. Alam ko naman dyan talagang solid. Simula na nag-umpisa ako sa pag-YouTube hanggang ngayon. Nanonood pa rin kayo, kaya I'm so thankful sa inyong lahat kasi nanonood kayo sa amin. Sinusuportahan nyo kami doon sa panonood nyo. At nandyan kayo para sa amin, kaya maraming salamat sa inyo mga kangiti, sa lahat-lahat sa Soward community, kasi hindi naman makikilala si Kangiti kundi dahil sa Soward community, kila Kuya Jeff, kila Ate Ann, ayan, sa lahat ng Soward community, walang kangiti kundi dahil din sa inyo, at walang kangiti kundi dahil din kay Love, ayan, kay Boss Pablo, kay Kanuto TV, kaya ang masasabi ko lang sa lahat ng mga fans namin ay maraming salamat sa inyo. At I wish you all the best at wish ko sa inyo ng more happiness at healthy life. Di ko man kayo nakikita, di ko man kayo nakakasama, pero alam ko yun yung yun yung gustong sabihin ng puso ko para sa inyo, kaya salamat sa inyo mga kangiti. So, let's go! Ang drama ni Kangiti, no? Pero totoo yun mga kangiti, yung mga sinasabi ko. So, ayan. Letter G na tayo. Grudges. Do you hold grudges or do you let things go easily? Medyo mabigat yung tanong. Do I hold grudges? Siguro depende mga kangiti sa ginawang kasalanan sa akin. Siguro kung hindi naman ganun kalala yung ginawang kasalanan, yung grudge ko sa tao na yun, siguro hindi ako mag-hold, kaya kong magpatawad kaagad. Pero if sobrang mabigat yung ginawa sa'yo or sobrang tinatapakan na yung pagkatao mo, sinisira ka na sa ibang tao, siguro dun lang ako mag-hold ng grudge at dun ko lang isiset yung yung boundaries ko sa isang tao na parang hindi ko kaagad-agad siya malilet go. Hindi ko kaagad-agad. Syempre mga kangiti, masakit yung ginawa sa'yo ng tao, so hindi ganun kadali magpatawad. So yun, siguro yun. Madali mong patawad kasi tao lang naman tayo mga kangiti, at alam mo yun, hindi naman tayo Diyos ka nagpapatawad, diba? So, siguro it's a process by time kasi yun. So, mafe-feel mo naman yun pag wala ka nang pakialam dun sa tao, tapos wala ka nang
parang wala na sa yung mga nangyari. So, darating ka din sa time na yun. Tanga, kain muna ako. Nilalamig na tong price natin. Yun, siguro, ganun. It takes time to forgive someone kung alam mo sa sarili mo na sobrang lala nung ginawa sa'yo. Okay lang yung mga kangati kasi hindi naman pwede na magpatawad tayo kaagad kasi nasaktan tayo, di ba? So, it takes time, process yun yung pagpapatawad, process yung grudges mo sa isang tao, di ba? So, part yun, kailangan mo talaga yung maramdaman kasi tao ka eh. Tao ka lang naman mga kangiti. May sarili kang damdamin, may sarili kang pag-iisip, kaya masasaktan ka pag may mga taong ginawa yun sa'yo. So, yun. Move on tayo. Let's move on sa another letter. Uy, ano yun? Yun lang. And letter H na tayo, guys. Handle. How do you handle your feelings when you didn't succeed on something despite your hard work? Ano daw yung nararamdaman ko? Paano ko daw in-handle yung nararamdaman ko pag may bagay akong hindi ko na-succeed? Kahit na sobra naman akong naghihirap para magawa ko yung bagay na yun. Paano ko i-handle? Siguro, malulungkot ako mga kangiti kasi parang, alam mo yung feeling na ginawa mo naman yung best mo, ginawa mo naman lahat ng makakaya mo, naging totoo ka naman, naging totoo ka, tapos alam mo naman sa sarili mo na ginawa mo yung best mo, pero at the end of the day, hindi ka nag-succeed. Nakakalungkot, siguro malulungkot ako, tapos dadamdamin konti, pero siguro after nun, siguro everything happens for a reason naman, so baka hindi mo pa talaga time kaya hindi ka nag-succeed, so kailangan pa natin ulit mag-work hard para sa mga gusto natin marating. Kailangan siguro natin ng iba pang plano para makamit yung mga bagay na yun para mag-succeed tayo. So, yun. Let's move on. Letter I na tayo. What impresses me the most? Impresses me the most. What impresses me the most? Siguro, pag nakikita ko yung tao na humble siya, na, alam mo na sa tao yun eh, makikita mo talaga na humble siya, na yung nasa kanya talaga yung pagtulong sa kapwa-tao. Tapos, hindi siya mayabang. Ganun. Siguro doon ako nai-impress sa mga taong ganun. Yung mga taong down to earth talaga na makikita mo naman yung sa tao eh, parang pagpasok niya pa lang or pag nakasama mo naman siya, mararamdaman mo yun sa isang tao. So, yun. Doon ako na-impress sa mga taong down to earth, hindi mayabang, at saka matulungin. Yun. Doon ako na-impress. Letter J na tayo. Jowa. Are you the type of jowa na nagsiselos? Ako ba? Oo. Silosa ako mga kangiti eh. Dati pa. Bata pa lang ako. Silosa na talaga ako. So, nagsiselos ako talaga. Kahit sa maliliit na bagay, siguro. Pero nung tumanda na ako ngayon, medyo nag-mature naman na ako kasi, syempre, habang tumatanda naman na tayo, medyo nababawasan naman na yung pagiging silosa ko kasi mas naiintindihan ko na yung mga bagay kung bakit kailangan gawin, mga ganun. At yung mga bagay na hindi mo naman na kailangan magalit pa, di ba? So, yun. Siguro yun. Next, letter, ano tayo? K. Ayan. Kid. Do you feel na kayo ang favorite kid ng mama nyo? Sayang wala sikat dito. Wala tayong kabatuhan ng mga questions. Pero anyway, do I feel ba na ako yung favorite ng mama ko? Sa tingin ko, hindi ako yung favorite ni mama. Ang favorite ni mama is si Kat. Hindi ko feel kasi mas close sila ni Kat. Si Kat kasi medyo siya, medyo may pagka-extrovert kasi ako introvert ako mga kangiti and hindi ako pala open ng mga open kay mama, yung ganun, yung parang heart to heart talk. Hindi ako ganun kasi si Kat ganun siya kay mama eh. So
Siguro kaya medyo magkalapit yung loob nila kasi medyo open sila sa isa't isa. Pero open naman ako kay mama mga kangiti, lalo na ngayon lang tumanda na ako kasi syempre mahal na mahal ko yung mother ko and siya na lang yung magulang ko. So ngayon medyo nagiging open na ako sa kanya, lahat ng mga nangyari sa buhay ko, alam niya, compare before ng mga kabataan ko, ganyan. So, siguro hindi ako yung favorite na kid ni mama kasi siguro pag mga bunso talaga, mas favorite ng magulang. Pag mga panganay, medyo sakit sa ulo. Di ba? Oh, anyway, let's move on. Do you think you're a good liar? A good liar? No. Ngayon. Kasi ngayon mga kangiti, hindi na ako nagsisinungaling eh. Parang ngayon nung tumanda ako, mas naging ano ko, yung parang mas ano na ako dun sa pagsasabi ko ng totoo sa sarili ko, sa ibang tao, ng mga naramdaman ko. Mas open na ako sa ganun compare before. Siguro dati, good liar ako. Lagi ako nagsisinungaling kay mama, ganyan dati, ng mga kabataan ko. Kay Kat, minsan, mga white lies lang naman. Pero nung tumanda na ako mga kangiti, mas more on na ako sa pagiging honest. Mas doon ako nagpo-focus. Ayoko na naglalay kasi masama yung naglalay. At gusto kong maging totoo sa sarili ko. Ayoko nang nagsasalita ng di totoo, ganyan. Kaya, yun. Habang tumatanda ako, nagmamature na kasi yung mind ko yung mas naiintindihan ko na yung mga bagay na hindi ko naiintindihan nung bata ako. Siguro ganun talaga pag tumatanda ng mga kangiti, mas nare-realize mo yung mga bagay compare before kasi nung bata ka pa. Ganun talaga siguro pag bata pa, hindi mo pa alam yung mga Pag matanda ka na, dun mo na nare-realize na kailangan mo maging honest, kailangan mong maging totoo sa sarili mo. Yun, siguro. Ngayon din ako good liar. I'm honest person na. Let's go. Letter M na tayo mga kangiti. So, medyo kalagitnaan na tayo ng ating A to Z. Ayan. Movie. What movie never fails to make you cry? What movie never fails to make me cry? Siguro mga kangiti yung movie na Coda. Ano nyo yun? Search nyo yun. Maganda yun. Nakakaiyak yun. Kasi, it's a movie. Coda. Kalimutan ko yung may ibig sabihin yung bawat letter na yun. Yung C-O-D-A. So, yung movie na yun is about, share ko lang sa inyo kung ano yung movie na yun, yung plot niya. So, it's a movie about family. Tapos, yung sa pamilya na yun, pinanganak sila na Pipe tsaka Bingi. Pero meron silang isang anak. Mag-asawa sila, Pipe, Bingi sila. Ay, yung papa niya, parang Pipe, ganon din nakakarinig. Pati yung mama niya. Tapos, meron silang anak, dalawa, lalaki tsaka babae. Tapos yung lalaki, na anak nila, ganun din, nagmana sa kanila. Tapos meron silang isang anak na hindi ganun, hindi Pipe tsaka Bingi. Tapos, basta maganda siya mga kangiti about sa magulang, about sa relationship ng magulang sa anak, parang about din sa mga anak na anong gagawin mo pag ganun yung, ikaw lang yung nakakapagsalita, nakakarinig, pero yung mga pamilya mo, hindi ganun, ikaw yung nale-left out, anong nararamdaman mo. And it's more about love, ayan, about sa family. So, nakakatuwa yung movie na yun mga kangiti. Maiiyak kayo talaga dun sa dulo kasi basta maganda siya. Panoorin nyo guys, kung ako sa inyo, gusto nyong maiyak, tapos gusto nyong matouch yung damdamin nyo. Yun yung pinaka-i-recommend ko sa inyo. Hindi kayo magsisisi na ni-recommend ko sa inyo yung movie na yun kasi for sure maiiyak kayo. So, let's move on. Letter N na tayo. Name. If you had a chance to change your name, what would you change it to? So, kung magpapalit ako ng name, kasi ang pangalan ko ay Stephanie. So, kung magpapalit ako ng name, siguro gusto ko yung name na ano ba? Meron na akong na before eh. Kasi meron akong gustong pangalan sa anak ko, yun yung Arkisha. Arkisha meaning ng Arkisha ay yung, it's a gift from God. So, yun siguro na lang, Arkisha na lang siguro.
Gusto kong pangalan ko Arkisha kasi alam ko na I'm gift na galing kay Papa God. So, yeah, yun. Yung pangalan ng anak, hindi ko siya naging pangalan, so ipapangalan ko na lang siya sa magiging anak ko. Papangalan ko sa kanya Arkisha kasi isa siyang gift galing kay Papa God. Yun, mga kangiti. So, let's move on. Na tayo mga kangiti. Ayan. Obsess. Is there something you are obsessed with? Is there or something that I'm obsessed with? Siguro sa pagkain. Ay, hindi. Sa ice coffee na lang. Kasi mahilig akong mag-ice coffee, mga kangiti eh. Siguro nakaka-ice coffee ako sa isang araw, 2 beses. Pinakamadami ko na yung 3. Doon ako na-obsess ngayon. Kahit dati pa talaga, yun talaga. Obsess ako sa ice coffee. Yun. Pina tayo. Yan. Pain. What is the greatest physical pain you've ever felt? Pinakamasakit na naramdaman ko. Siguro ito sa mata ko. Yung nagpaano ko ng mata. Magpatanggal ako ng ano. Kasi ang sakit talaga eh. Nung in-injectionan. Tapos nung sinusunog. Tapos yung naamoy ko yung pagsunog sa pilik mata ko. Siguro ito yung pinakamasakit na naramdaman ko sa physical ah. Pero yung pinakamasakit sa emotional. Secret. Ayan. Letter Q na tayo mga kangiti. So malapit na. Ayan. Quick! What's the quickest way to get you mad? Oh, what is the quickest way to get me mad? Ano ba? Pag nakikita ko na ano, yung mga pag kinakausap ko tapos ano, hindi nagpe-pay attention sa akin, ganun. Siguro doon ako nagagalit. Mabilis ako magalit pag ganun. Yung parang pag kinakausap ko sila, hindi nila ako binibigyan ng attention or parang hindi nila iniintindi yung sinasabi ko. So, dun ako mabilis magalit. So, yon. Let's move on. Ayan, letter R na tayo, receive. What is the best gift you have ever received and why did it mean so much to you? Excuse me. What present or gift na na-receive ko? Siguro tong cellphone ko, yung iPhone. Mabigay sa akin ni Love, ni Boss Pablo. Kasi, first time lang may mag-gift sa akin ng ganun kamahal. At yung talagang pinakang gusto ko sa buong mundo na bagay, ayan, yung iPhone. Kaya, sobrang precious sa akin ng moment na yun at sobrang binavalue ko yung phone ko na yun kasi bigay niya yun sa akin at sobrang na-appreciate ko na binigyan niya ako ng ganong kamahal na cellphone, di ba? So, siguro yun. Sobrang memorable sa akin nung cellphone na yan, yung iPhone 14 ko na yan. So, let's go. Let's move on. Ayan. Self-conscious. What's something you are still self-conscious about? Siguro self-conscious ako ngayon sa katawan ko. Kasi tumaba nga ako, di mamahawangiti. So, tinatry nga natin mag-diet. So, siguro doon ako nasa self-conscious. Kasi nainggit ako sa mga payat, sa mga kain ng kain, tapos hindi naman nataba. So, siguro doon ako na self-conscious ako sa katawan ko ngayon. Kasi, ang hirap-hirap mag-diet, tapos parang konti pa rin yung nababawas sa'yo. So, ngayon kumakain pa ako ng McDo. Pero anyway, ganun talaga. May mga times talaga na mako-conscious tayo, pero it's a part ng part yun ng tao kasi normal tayo. Normal natin maramdaman yung ma-self-conscious tayo kasi hindi naman tayo perfect. So, yun. So, letter na tayo? T. Ayan, talk. Do you like talking to yourself? Do I like talking to myself? Siguro, minsan, kunyari pag may mga ginawa kong katangahan, ang tanga-tanga mo talaga, Stephanie, ganyan. Tanga-tanga, gumaganon ako sa sarili ko. Mga ganon. Pero ayoko mag-talk sa sarili ko kasi mamaya bigla may sumagot sa mind. May sumagot na multo, tapos ako lang mag-isa dito, di ba? So, let's move on. Ayan. Letter U na tayo, U, V, W,
XYZ. Yan. You. What is your most used app? Siguro ang most used app ko ngayon, TikTok. Hindi sa nagti-TikTok ako makakangatias dahil mahilig ako manood ng mga videos. Yun, siguro yun yung most used app. Kasi tsaka marami din kasi mga yung mga recommendations sa YouTube, yung mga gamit na gusto mong bili, 'di ba? May mga videos. So, yun. And more on sa mga videos na good vibes, ganun. Letter V na tayo. Ito na. Siguro papalitan ko na lang to ng V. Batangas. Kasi ang hirap naman nung umpisa natin V agad. Tapos sa mga nagtatanong dyan. Ayan. So, ang dami nagtatanong sa inyo. Tapos sasagutin ko na dito yung mga nagtatanong sa inyo na kung bakit hindi pa rin ako nauwi ng Batangas. Paano ko ba i-explain sa inyo? Ang hirap kasi i-explain eh. Hindi ko pa alam mga kangiti kasi hindi ko pa ulit alam kung kailan ako makakauwi ng Batangas kasi meron pa akong inaayos dito sa Cavite. So siguro pagkatapos ng mga inaayos ko na yun, saka ako makakauwi. Kasi namimiss ko na din si baby ko doon. Si baby ko, yung pusa ko doon. Sila Daga, lahat ng mga aso. Ayan, sila Blab din. At, yun. Hindi ko pa alam mga kangiti kung kailan tayo makakauwi. Pero, ano ba? Hindi ko pa alam mga kangiti. Basta malalaman nyo din naman kung uuwi ako. Let's move on sa W. Ayan. Wish. What are you still wishing to accomplish? Ay, naku mga kangiti. Ang dami ko pang gustong ma-accomplish sa buhay. Malapit na tayo matapos. At isi-share ko sa inyo kung paano ako kumain ng burger. Mamaya. Ang dami mga kangiti. Siguro ang gusto ko pang ma-accomplish yung project natin ngayong taon, which is yung bahay. Accomplish ko na matulungan ko si mama. Ayoko na siya magtrabaho. Ma-accomplish ko na makapag-travel ako kung saan ko gustong pumunta. Matulungan yung pamilya ko. Sikat. Madami akong gustong ma-accomplish mga kangati. Siguro mental block ako. Madami pa akong gustong ma-accomplish sa buhay kasi parang feeling ko mga kangiti ngayon pa lang ako nag-uumpisa para ma-accomplish yung mga bagay na yun. So, kailangan natin magsipag, kailangan natin magpursigi sa buhay para matupad natin yung mga gusto nating ma-accomplish. Kasi, tandaan nyo mga kangiti, hindi natin ma-accomplish ang mga gusto natin marating sa buhay kung wala tayong gagawin. Kung aasa tayo sa ibang tao. 'Di ba? So, yun. Let's move on sa why. Uy, malapit na tayo matapos. Second to the last na question na to. Ayan. Siguro anin ko na lang to ng kung mamimit ko yung sarili ko. Papalitan ko na lang yung tanong. Kung mamimit ko yung sarili ko, kung mamimit ko yung dati kong sarili nung bata pa ako young. Tapos ngayon, na matanda na ako, siguro sasabihin ko sa kanya na Wag kang masyadong magseryoso sa buhay. Wag kang masyadong magtiwala sa mga tao. Wag kang masyadong mag-isa. Wag kang masyadong ma-in-love. Siguro, ang dami kong gustong sabihin sa younger self ko kasi syempre hindi naman na natin mabalikan yung mga younger self natin. Pero yun yung gusto kong sabihin sa kanya. Madami akong gustong sabihin sa kanya na ngayong matanda na ako, gusto ko siyang payuhan at alam ko makikinig siya sa akin. So, yun yung mga gusto kong sabihin sa kanya. So, last na mga kangiti. Oh my God, ang tagal ko nagsasalita dito. Nakaka 32 minutes na tayo mga kangiti. So, sana nag-enjoy kayo sa vlog kong to. So, pagpasensya nyo na kung ako lang at hindi wala sikat. At ayan, siguro nasagot ko naman na yung mga most questions nyo na tinatanong ngayon sa akin.
Hindi ko naman masyado siyang nasagot kasi wala akong mabigay ng specific na sagot, pero at least, ayan, alam nyo na. So, letter Z na tayo. Zone. How do you How do you push yourself out of your comfort zone? How do I push myself out of my comfort zone? Paano ko ba pinupush yung sarili ko out of my comfort zone? Siguro, mga kangiti. Katulad na lang dito sa pagbablog, hindi naman talaga to yung naging comfort. I mean, back then, hindi naman talaga to yung gusto kong gawin. I mean, nahihiya pa ako dati, di ba? Hindi pa naman talaga tayo sanay mag-vlog. Tapos, hanggang sa, ayun nga, na-push ko na yung sarili ko dito sa zone na to. So, siguro, masasabi ko lang na walang masamang gawin yung isang bagay, 'di ba? You should you should try things na hindi mo pa nagagawa kasi hindi mo alam na baka yung paggawa mo sa bagay na yun, 'di ba? Yun yung makakatulong sa iyo. So katulad nitong ginawa ko sa pagba-vlog, 'di ba? Nakatulong sa akin, natulungan ko yung pamilya ko, natulungan ko yung sarili ko, maboost yung confidence ko, 'di ba? Makatulong ako sa mama ko, ayan, makabili tayo ng lupa, ng bahay, 'di ba? So yun, dahil pinush ko yung sarili ko, umalis ako dun sa comfort zone ko na mahiyain ako, na natatakot ako gawin yung isang bagay kasi nahihiya ako, hindi ako sanay. So, inano ko na yung sarili ko, parang ginuo ko na yung sarili ko na, andito naman na ako eh, so, kailangan ko nang gawin. I-push ko na lang yung sarili ko, gawin ko na isang bagay na to kasi andito na ako. So, wala nang urungan. Pag nakapunta ka na dun sa zone na yun, wala nang urungan. Kailangan mo na ipagpatuloy yun. Kung mag-fail ka man sa zone na yun, it's okay. At least you tried, 'di ba? You tried your best, you tried yourself na gawin yung bagay na yun. So, yun. Sabihin mo sa sarili mo na kung hindi mo kaya, alam mo sa sarili mo na magagawa mo yun kasi may mga taong susuporta sa'yo. Kaya katulad ko, yung pamilya ko, 'di ba? So, wag tayong matakot na i-push yung sarili natin at mag-out tayo sa nararamdaman natin, sa comfort zone natin. Dapat magpunta tayo dun sa zone where yung zone na yun is where make us a better person, a better citizen, basta a better lahat, a better person, your better na anak, na pamilya, 'di ba? So, yun, huwag tayong matakot mga kangiti. Kasi, pag natakot tayo, walang mangyayari. Kakainin ka ng takot na yun. So, huwag kang matakot. It's normal na matakot ka, pero pag inano mo yung sarili mo na natatakot ka talaga, parang inano mo yun, parang mas yung nangingibabaw, imbis na takot at excitement kasi hindi mo alam kung ano gagawin mo kasi nga alis ka na doon sa comfort zone mo eh. So, mahihirapan ka. Siguro, it's a process din na i-process mo sa yung sarili mo na to face your fears. At yun, magtiwala ka lang sa sarili mo mga kangiti. Lagi tayong magtiwala sa sarili natin mga kangiti kasi sarili natin ang kakampi natin sa lahat ng pagsubok. Pero kung minsan naisip mo na hindi mo kakampi yung sarili mo, may mga taong nandyan para kampihan ka. Mga taong totoong nakakakilala sa'yo, mga taong nagmamahal sa'yo. So, tuloy ang laban. Wow! So, yun guys. Tapos na tayo sa A to Z natin. So, sana meron kayong nakuha na about sa akin. Ayan. At nasagot ko yung mga gusto nyong tanong. So, yun. So, nahaba kong nagsasalita mga kangiti. 37 minutes walang cut-cut to ha. So, yung mga kangiti, mag-end ako ng vlog kasi sobrang haba na ng vlog natin. Nakaka 40 minutes na tayo. My God. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin for today. At pagpasensyaan nyo na kung ito na naman ulit yung vlog natin. Pero anyway, at least meron tayong vlog. At
meron kayong makapanood sa akin. So, yan mga kangiti, thank you so much sa pagsama nyo sa akin ngayong araw. So, sana mag-iingat kayo kung nasan man kayo palagi. At thank you ulit sa lahat ng suporta nyo, sa lahat ng mga nagko-comment dyan sa mga past vlog ko na na-miss daw nila ako at meron daw akong vlog. So, thank you guys. Love you all. Thank you sa support nyo palagi. Mag-ingat kayo palagi. At good night. Bye-bye guys!